So tatalakayin po natin ngayon ang bahagi ng Confiteor na kung saan sinasabi natin, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Pakiulit nga po. So, bago po tayo dumako riyan sa pagtatalakay niyan, nais ko muna pong banggitin na sa Roman Missal, ito po yung librong ginagamit doon po sa altar. Sa Roman Missal po, ito po yung naglalaman ng mga instructions na tinatawag na rubrics. Tandaan po ninyo ang term na yan kasi paulit-ulit po ninyong maririnig yan sa buong catechetical walkthrough natin. So, ang literal na kahulugan po ng rubrics ay red. Nakasulat sa red letters ang mga instructions sa misal. So, rubrics provide the specific directions on how the liturgy is to be conducted, such as gestures, movements, and other liturgical actions guiding priests and ministers during the Mass. Ito po yung rubrics ang nagsasabi kung ano dapat yung ginagawa natin. Anong gestures, anong motion ang dapat ginagawa natin. Isang halimbawa po niyan ay isang halimbawa po ng rubrics ay yung instruction sa pagdarasal po ng Confiteor. At ang sabi po ng rubrics ng misal ay, and striking their breast, they say. So ang instruction sa atin, habang dinarasal yung through my fault, through my fault, through my most grievous fault, ang instruction sa atin ay strike our breast. Okay? So hindi po kaartehan yung mga gumagawa ng ganyan po. At ang word na ginamit ay strike. Hindi lamang ipatong yung kamay, hindi lamang hawakan ng dibdib, kundi sa Tagalog po ay habang dinadagukan. So, narinig ninyo, no? Habang dinadagukan, strike. Yun po yung instruction sa atin. Nang sa ganun, maramdaman natin yung kahit, even just in a symbolic way, maramdaman natin yung sakit na dulot ng ating pagkakasala. So, again, ang instruction sa atin habang binibigkas na through my fault, through my fault, through my most grievous fault, dinadagukan natin ang dibdib natin bilang tanda ng ating pagsisi. Hindi naman po sinasabi sa rubrics na 3 beses. Ako, yun lang gusto ko. Hindi rin sinasabi ko ilang beses. Pero dahil 3 beses tayo nagsasabi na I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, kaya 3 beses, at least ako po personally. Okay? So, bakit nga ba 3 beses tayo nagsasabi ng sorry? The repetition more fully expresses sorrow over our sins. Kapag nagkamali tayo tungkol sa isang maliit na bagay, nagsasabi tayo ng sorry sa na-offend natin. Pero kapag seryoso, malaki, matindi yung ating pagkakasala, di ba hindi sapat yung mag-sorry, kundi, oh sorry, I'm really sorry, sana patawarin mo ko. Di ba? Paulit-ulit natin sinasabi yon. I'm sorry, I really regret doing that, please forgive me. So yan din po yung principle behind doon sa 3 beses na pag-uulit nito. Now, this line in the liturgy helps us recognize that sinning against God is no light matter. Kaya kahit yung pagdagok natin sa ating sarili, pagpapaalala na mabigat ang ating pagkakasala. Dapat natin panagutan ng anumang pagkakamali na nagawa natin at anumang kabutihan na nabigo natin gawin. Kaya sa minsan, hindi lamang tayo nagsasabi ng apology sa Diyos, bagkus nagpapahayag din tayo ng malalim na pagsisisi. In the Confiteor, I express heartfelt contrition and humbly admit that I have sinned through my fault, through my most grievous fault. So, kailangan mo pong banggitin ng pahapyaw na yung penitential act po sa misal may 3 uri o form. No? Assignment ninyo yan. No? I-research ano nga ba itong 3 forms of penitential act. Ang form C po ay yung Kyrie. Yung Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Ang translation, yan po yung translation sa Greek word na Kyrie. Have mercy. Kyrie. Sa banal na kasulatan, ang pagsasambit ng Kyrie, bukod po sa pangingin ng kapatawaran, ay isa ring pagsusumamo para pagalingin o pagsusumama para sa healing. Sa pagpapagaling, paghihilom natin. Kaya kapag binabanggit natin yung Kyrie, hindi lang tayo humingi ng kapatawaran, kundi humingi rin tayo ng kagalingan. No?
physical ailments, our personal trials, and even our own spiritual blindness, weakness, and sin. So, we join the countless afflicted souls from the time of Jesus to today. We have found comfort and strength when they cried out, Lord, have mercy. Kyrie eleison, Christi eleison. So, yan po yung kaulagan ng penitential service, penitential act. Next week po, tatalakayin natin ang ikatlo at ikaapat na bahagi ng entrance rite. Yes, nasa entrance rite pa rin pa tayo. Next week, tatalakayin natin ang Gloria at ang Collect. Kaya abangan ang susunod na pagpapaliwanag.